Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalayin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo. Sa pagkakataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay noon. At tunay yung amal pa noon, dumadalayan kami papasalamat sa pagkakataong ito. At sa panadalayan aming ginagamit, Minabal-Banglista with Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran. Sa mukha mo subukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko at puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. Sa iyong pag-aaral salita, langisan mo yung salita, pitabang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alika po lamang sa harapan. With gamitin mo dalawa po papalang espiritual. Sa iyong mga milang kapatid sa dako ito, lalo ang pumami ng mga bisita. Pagpalain mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we come to cast out in the mighty name, cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo, mga minamahal. At ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Diba po lahat sa pandalangin, ay sa po ng kapentrutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista. Ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Awit, ang kabanatay 77, ang talatay 11 hanggang 12. From the book of Psalms, chapter 77, verses 11 up to 12. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po 77 at ang talata po ay 11 hanggang 12. Ito pong sinasabi, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagan mo nang una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Bawal matulog ngayon, mga minamahal, dahil umagang-umaga. Amen. Overnight, okay. Pero ngayon, mga minamahal, dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo nung una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong mga gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Ating pamagatan, mga minamahal, pag-aaralan, serving passionately the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, pag sinabing serving God with passion, yung word na passion, ay ito yung mga minamahal na sabi nga, na yung ating pong pagpapasalamat, ang ating pong pagpupuri will become sweeter, mas masarap na samyo sa harapan ng Diyos if it will be delivered with passion. Kung ating ibibigay ito ng grabe. When we speak of passion, mga minamahal, yung word ito, sa kantong salita, mga minamahal, ito daw po, mga minamahal, yung pagkahumaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Other term is yung pagka-addict, so to say. Amen? Mas maganda nang tawagin kang addict sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kaysa addict doon sa masamang droga. Amen? Amen? Sometimes sinasabi, baliw ka, ginaganon-ganon nila tayo. Baliw ako sa mahal na Panginoon. Ikaw, saan ka nababaliw? Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang point dito, mga minamahal, pag sinabing passion, mga minamahal, ito na yung bagay na kung sa matinding pagnanais. Amen? When you serve the Lord, when you say, thank you, Lord,
there's that inner force within you na gusto mong ipaabot talaga ito sa mahal na Panginoon. Hindi pwedeng malamyang, hallelujah, praise the Lord. Hindi mo pwedeng palutay-lutay na, thank you, Lord. Hindi pwede. Nagta-thank you, Lord ka, pero inaantok ka. Hindi pwede. There should be a passion in it. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung baga sa pagkain, mga minamahal, you're craving. Talagang gustong-gusto mong gawin ito, mga minamahal. Amen? Lahat ng may passion sa paglilingkod sa Diyos, pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pag ginawa daw ito, mga minamahal, ang sabi diyan, passion drives our desire to push serving the Lord despite the hurdles. Ito daw po, mga minamahal, kapag tayo po yung may passion sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, despite may mga pagsubok sa buhay, may mga hadlang, amen, may mga trials tayo, we keep on pushing, tuloy-tuloy ang mga anak ng Diyos. Kaya nakita niyo, mga minamahal, may mga tao, Kristiyano, naglakad kanina, pero nagpapatuto, pinagpala ako ng Diyos. Sa mata ng tao, paano pinagpala yan? Di pa masahe, wala. Amen. Pero take note, habang nagpapatuto, nakangiti. Habang nagbubulay-bulay sa kabutihan ng Diyos, siya po, mga minamahal, galak na galak. Maraming tao, napakaraming pera, pero ngayon, gusto magpakamatay. Gusto nila, mga minamahal, na talagang i-separate ang kanilang buhay sa mata. Bakit? Punong-puno sila ng problema. Tayo, mga minamahal, masabing walang pera. Pero mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, mga minamahal, kapag ikaw may passion, babanggitin mo ang mga gawa ng Diyos. Amen. You testify in front, you testify sa left and right mo. Amen? Mag-testify ka anong ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi yung nakita mo sa ibang tao, kundi yung ginawa mismo sa buhay mo. Amen? Ang sabi diyan, babanggitin mo ang mahal sapagkat aalalahanin mo ang mga kabagabagan mo noong una. Dati-rati kasi mahirap ang aking buhay. Pero ngayon pinagpala na ako ng Diyos. Dati-rati punong-puno ako ng karamdaman. Pinagaling na ako ng Diyos. Aalalahanin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. Kung paano siya nag-intervene, paano ka pinagpala na mahal na Panginoon, yun daw ang may passion na paglilingkod. Palagpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang ito by just saying, ang sabi ng word, bubulay-bulayin. Amen. Pag sinabing bubulay-bulayin, mga minamahal, talagang hinihimay-himay mo yan. Amen? Amen? Paano kaya ako nakatanggap sa Diyos ng pagpapalang ganito? Paano kaya na mahal na Panginoon ginawa padagaling yung aking karamdaman? Ang ginawa ko lang naman noon, pumalakpak ako. Nagpuri ako. Nagtapat ako. Tapos bigla ko na lang nalaman, wala na pala yung karamdaman ko. Amen? Ang pagbubulay-bulay, mga minamahal, is yung, alam niyo, tinatawag natin bystrand na tinatawag. Amen? Granularize. Pag ginagranularize mo, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon na ginawa sa iyong buhay, talagang yung buong araw mo kulang. Walang time para ikaw ay magchismis. Walang time para ikaw ay magbulakbol. Dahil bawat araw, mga minamahal, bago ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. It is just a matter of other Christians. They forget. They miss enjoying yung mga pagpapala na mayroon sila presently. Ang gusto nila kasi may mga gusto silang tinatawag na pagpapala na kapag hindi dumating, sabi niya, gusto ko 1 million. Pag dumating 1 million, pinagpala. Talaga yan. Maglulundag yan. Magpapatuto yan. Amen? Pero kapag hindi dumating yung milyon, mga minamahal, sasabihin niya, hindi ako pinagpala. Pero malakas ang katawan. Nakakatulog ng payapa. Amen? Amen? They don't value things God is giving them. What they prefer and what they consider as blessing ay yung kung anong kanilang naiisip, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng mata na marunong tumingin sa bawat pagpapalang ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong Kristiyano talaga. Sa totoo lang, mga punta kayo sa bawat gawain, makita mo, grabe, yung kanilang passion sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. But some, unti-unti talagang nandyan, nagdi-decline ang kanila pong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang kanilang paglilingkod, whatever reasons na meron sila mga minamahal, still, yan ay pababa pa rin. Pag-decline pa rin ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dati-rati maiinit, nasaan na? Dati-rati talagang grabe, on fire, nasaan na? Amen? Amen? Talagang magtataka ka mga minamahal, pero pagkatandaan po natin mga minamahal, pag dumarating ang bagay na yan, ay hindi ka dapat magtaka. Expected na po natin yan mga minamahal. Amen. Grabe ka naman, brother. Ibig sabihin, kapag ako'y naglingkod, expected ako'y manlalamig. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating basahin Lucas 22, talatay 31 hanggang 32. Amen. Mula sa aklat ng Lucas, from the book of Luke, chapter 22, verses 31 up to 32. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22. Ang talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po sinasabi, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dadapot ikaw ay pinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Those Christians serving God with passion, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oh, totoo yun mga minamahal. Talaga, on fire mga anak ng Diyos. Pero expect, ang sabi ng talata, mga minamahal, Simon, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Gusto kang bawiin muli ni Satanas. Brother, sister, na magaling magpala, brother, sister, na ginagamit ng Diyos bilang mga awit, suluwista ka, ikaw ay grabe ka magpuri, nag-ibibless ang lahat, hinihingi ka ni Satanas. Ikaw na instrumentalist, na kapag tumugtog ka, grabe yung pagdaman ng banal na presensya, hinihingi ka ni Satanas. Ikaw elder, ikaw mangangaral, ikaw worker, hinihingi ka ni Satanas. Amen. So expect na kapag hiningi ka ni Satanas, ang sabi ng talata, if we continue, that he may sift you as wheat. Pag sinabing sift, mga minamahal, sasalain ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Padadaanin ka niya sa butas ng karayong. Grabe. Other way of saying, pahihirapan ka. Amen? So kapag ikaw ay naging mainit na Kristiyano, mga minamahal, ginagamit ng Diyos, your testimony causes other people who do not know Christ will come. Darating sila at sasabihin nila, ang Diyos nga ay totoo. Narinig kong patutuo ni sister, narinig kong patutuo ni brother. Nung nalarinig ko yun, nadama kong banal na presensya. Up! Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat ka at huwag kang magkulang. Amen. Pag tinawag kang mag-fasting, sometimes ayaw natin. Amen? Grabe naman yan. Miyerkules, Bernes, Linggo, fasting pa, tapos fasting na naman. Hindi ibig sabihin kaya nagpa-fasting, trip-trip lang yan. Kaya pag tinawag kang mag-fasting, mga minamahal, para na sa ganun mga minamahal, may laban ka, may protection ka, pag-ingatan ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, mga minamahal, it's a warm body, tatadtarin ka talaga ni Satanas. Amen? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal, if God, nandun na talaga pinaglilingkuran natin mga minamahal, Satan, by all means, have to want you back. Gusto niyang pabalikin ka sa Kanya. Weaken your passion of serving.
Kaya nakita mo yung malakas na palakpak dati, yung mataas. Amen? Kita nyo gumagano-gano na lang, pakibot-kimbot na lang. Amen? Yung dati kapag magpuri, grabe, very bold, magpuri, ngayon inaantok na. Amen? Brother, ang tagal. Amen? Kasi hindi ka na na-ignite ang iyong pananampalataya sa bawat ginagawang paglilingkod. Nakita mo pagdama ng banal na presensya, grabe, pero para kang tuod, nakatingin ng ganun lang. You don't even exert effort na mahabag sa iyo ang mahal na Panginoon. Akala mo ang pagdama ng banal na presensya ay parang jackpot prize lang yan. Hindi, mga minamahal. Work for your own salvation. Kinakailangan mo, kung kinakailangan mag-agonizing prayer ka, do it! Madama mo lang ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! When Satan wanted you to be back sa Kanya, you will be minding up dreaming worldly wealth. Gusto mo nang yung makamundong kayamanan. Amen? Amen. Totoo yun, mga minamahal. Hindi lahat ng pagsabi ko ang parati, hindi lahat ng pagpapala ay pagpapala. Amen? May pagpapalang dumating, mga minamahal, pero ikaw wala mo. Nakakamuflage lang yan na pagpapala, pero pain yan ni Satanas. Amen? Kung yan ay totoong pagpapala, tatanggapin mo yan, pagpapalain ka, pero hindi ka mawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Your mind will focus on trials, but miss to appreciate the blessings given. Kung nagsisimula ka ng hinihingi ni Satanas, kapatid, ang pakiramdam mo ngayon, puro pagsubok ang nakikita mo. Bayan, wala akong pagkain na, ng pera. Grabe, bayan. Puro pagsubok ang nakikita mo. Hindi mo nakikita ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi mo nakita na kanina nakagising ka. Amen. Amen. Hindi mo nakita walang giyera sa katabi mo. Hindi mo nakita hindi ka na-disgrasya pa uwi dito. Amen. Kasi ang nakikita mo, puro mga pagsubok, mga bagay na ikawawala ng pananampalataya mo. Kapag ganyan nararamdam mo, unti-unti ka nang hinihingi ni Satanas. Mag-ingat ka, kapatid. Amen? Huwag mong payagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, yung mga taong hinihingi sa Satanas, sabi diyan, mindful of worldly fame, worldly acceptance, their heart and mind. They have a heart and mind that is easily affected by what other people say. Madali silang maapektuhan. They are always mindful. Ay, baka nakakahiya naman. Kaya kailangan maganda ako dahil... Amen? Kung nakikita niyo mga minamahal yung mga talagang pinagpalang Kristiyano, pag dumating dito, glory to God. Talagang ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? Pero kapag nagpuri yan, naghahalo ang luha at saka yung sipon, bahala na! Hindi importante yan! Importante sa akin, mapaglingkuran ko at madama kong banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang dumating ka sa point na parang very uneasy lahat ng bagay. Nako, talagang kinakailangan mo ng mag-fasting, kinakailangan mo nang magpakainit, kinakailangan mo nang kung kinakailangan magpa-counsel ka, kapatid. Amen. 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 Oo, totoo yun. Sometimes, akala natin, alam na natin lahat. Pero mayroong mga nangungangasiwa sa ating mga minamahal, sa ating mga kaluluwa. They're praying for us morning, evening, in all the days of our lives. Binabanggit nila tayo para pag-ingatan at panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Meron akong gustong sabihin dito, mga minamahal. Bakit parati kong sinasabi doon, yung isip sa worldly, sa yung isip mo doon sa mga mundong bagay. Doon ka na doon sa appreciation ng mga tao.
Puro mind. Sapagkat hindi ka pwedeng galawin ni Satanas hanggat ikaw ay mainit pa. Anong kanyang pwedeng gawin? Ang battle is in the mind. Amen? Ating basahin mga minamahal, 2 Korinto, Kabanata 10, talatay 4 hanggang 5. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 4 hanggang 5, ito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo kung ano sinasabi ng Biblia. Sa English, tingnan nyo mga minamahal. Sabi yan, for the weapons of our warfare are not carnal. Hindi daw laman. Hindi mo pwedeng suntukin ng kaaway. Amen? Amen. At sabi diyan, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Grabe, mas makapangyarihan daw. Dahil yan ay sa tulong ng mahal na Panginoon. Ano yan? Next, sabi diyan, casting down imagination. Saan nang ginaganap ang imagination? Sa isip. Kapag nag-imagine ka, kailangan ko ng kotse. Ang dami kong pera dapat. Casting down imaginations. Na kapag hindi mo nabantayan yung ini-imagine mo araw at gabi, nadali ka na ni Satanas. And every high thing that exalted itself against the knowledge. Ano ibig sabihin ng knowledge? Sa isip uli yun. Yung pagkaalam mo ng mga bagay, nabasa mo sa libro, napanood mo sa nobela, kung ano-ano mga pinagbabasa natin, mga minamahal. Amen? Kung yan ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, yan siguradong magwawala sa iyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal pastor, read your Bible. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng may Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. May Biblia nga, inaalikabok naman. Amen. Totoo yun. Yung Bible natin, meron nga tayong Biblia. Pero nandun naman, hindi man lang natin binibigyan ng oras, 30 minutes, 1 hour. Basahin man lang yan. Kaya nandun sa alikabok. Dapat, binibigyan natin, para yung knowledge natin na yan, hindi mapasukan na makamundong pag-iisip, kundi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sometimes kapag ikaw ay nakadepende lang sa sinasabi sa preaching, inaantok ka. Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag nasa preaching ka, sometimes hindi mo naintindihan masyado. Pagkatapos nga ng banal na gawain, tanungin tayo, ano natutunan mo, hindi na nahirapan tayo kung paano isipin eh. Bakit? Amen. Amen. Kaya sabi niya, meron tayo dapat Bible devotion. Kinakailangan isulat mo dyan sa notebook mo para pagdating mo sa bahay, tapos mo magluto, tapos mo puri mo minamahal, pag-upo bago ka matulog, buklatin mo yan. Ano bang preaching kanina? Alam niyo yung ginagawa ng ilan? Bago sila manalangin sa mga mahal na Panginoon, pagising sa umaga, anong mensahe mo sa akin ngayon? Gaganon nila ang Bible nila mga minamahal. Makikita nila yung mensahe ng Diyos. Darating sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pupuntahan, mayroong issue, may concern, may problema na it will cost them na talaga mamumroblema. Ang tanging solusyon pala yung nabasa nilang talata. Kapag pinanghawakan nila yon, sila mga minamahal ay pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, knowledge of God and bringing into captivity every thought. Amen. Again, it's mine. So nakita niyo mga minamahal, paano kaya ako natatalo ni Satanas? Amen? May passion naman ako. Pero bakit parang talong-talo ako? Because, sa totoo lang, kung ikaw ngayon,
tandaan nyo na may nakapalibot na anghel sa atin, pinagbabantayan tayo. Amen. God will send His angels na pag-iingatan tayo. So, hindi talaga makalusot yan. Paano siya nakakalusot? Ikaw, kung ano mga sa nakita mo. Amen? Kaya nga, mga minamahal, when we think na ang salvation is based on what we see, delikado yan. Amen. Kapag nakikita mo mga minamahal, nakita niyo yung ilang mga Kristiyano, nakabase ang kanilang pananampalataya kung ano nakikita nila. Nako, si pastor, si preacher, gwapo, mabait, mapagmahal, yan na lang, dalo na lang ako dito. Yun. Maya-maya kapag napalitan, amen? Amen? Kapag ayaw na nila yung preacher, ayaw nila makinig. Bakit? Akala nila, nahanap nila. Hindi ganun mga minamahal. Hindi tayo naparito para tignan ang isang particular na preacher o isang mangangaral. Naparito tayo doon sa salita ng Diyos. Yun ang mahalaga doon. Amen! Sabi ng ating milabaton preacher, hindi puro parating dyan, main course. Meron tayong middle, yung di ba? Pang umaga, pang himagas, ganon. Kompleto yan, Miyerkules, may Biyernes. Amen. Meron tayong linggo, meron pa tayong Bible study, meron pa tayong Bible devotion, meron pa tayong sa ating webcast. Bakit? Sapagkat upang sa ganon, yung nourishment natin spiritually ay hindi nakaangkla sa anumang ating nakikita, kundi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our faith should not be based on our hearing. Amen. Amen. Pakibasa nito mga minamahal, 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag daw sa magaling mga aral, huwag daw sa mga magaganda at mapanghikayat. Amen? Kundi, kung yan mga minamahal pangangaral sa salita ng Diyos, mayroong rebuke dyan. Baka nasahin mo rin yung rebuke. Amen? Sometimes, ang gusto natin, gusto ko sa brother kasi preaching niya, yung puro yung magpapalakas ng pananampalataya, puro love, puro pagmamahal. Pag ganun ang gagawin ng mga ngaral, mga minamahal, bunjing tayo lahat. Pag dumating ang pagsubok, hindi mo alam ang gagawin mo. Bibigay ka kagad kasi hindi ka, subukan mo ang bata, lumaki na hindi mo man lang pinalo, hindi mo pinag-communicate sa ibang tao, hindi niya nasubukan nasaktan, hindi niya nasubukan nakipagsamaan ng loob. Pag pinalabas mo yan, sigurado, napapahamak yan. Bakit? Hindi siya na-experience kung paano masaktan. Hindi niya na-experience kung paano ang tama at ang mali. Amen? Amen. So kung ang gagawin natin dito, mga puro pagmamahal, okay yun ang problema yun, pero not always. There are times na kinakailangan ituro ang dapat ituro. I-rebuke ang dapat i-rebuke. Sawatain ang dapat sawatain. Upang na sa ganoon tayong lahat malaman ang katotohanan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng talata, for my preaching is not to be teaching word, but to power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen? Ang nakikita ng mga mangaral dapat, una man ng isang Kristiyano, hindi yung kung ano, sino yung nagsasalita, kundi kung paano ang Diyos magbago ng buhay, gumawa ng himala, kung paano gawin ng mahal na Panginoon ang isang may karamdaman gagaling, kung paano ang mahal na Panginoon gagawin niya yung impossible things, pero nagagawa niyang magiging posible mga minamahal. Bakit? Sapagkat makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang bagay, kala natin mga minamahal, sometimes ang pagnanampalataya nakabase kung ano ang pakiramdam. Amen? Pakiramdam ko masaya ako ngayon, okay. Pag malungkot, hindi ganun. Amen? Ang paglilingkod mga minamahal, ay ito po mga minamahal ay talagang hindi nakabase sa kung ano mang meron tayo, kundi sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya,
magkaroon kayo ng kauhawan, ng passion sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit, may nagtanong sa akin minsan, bakit ang Jesus Miracle Crusade, ang haba-haba ng patotoo? Bakit ang Jesus Miracle Crusade, ang haba-haba ng papuri? Mahaba yung buhok, mahaba yung palda. Lahat ng pinagpala sa Jesus Miracle Crusade, pumalagpak ng malakas ang ating mga. Iyon ang dahilan! Amen? Kaya natin ginagawa yung turo ng mga pastor, binigay ng mga Panginoon sa Kanya, dahil lang sa ginawa natin yun, pinagpala tayo ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo dapat questionin nyo. Ay, subukan mong bawasan yan. Amen? Subukan mong baguhin ang turo ng mga pastor. Tignan ko lang. Marami ng mga gumawa niyan, anong nangyayari? Napapahamak sila. Amen? Huwag kang lalayo sa tamang turo. Sabi ng talata, mga minamahal, dahil ang paggawa mo ng mga tamang turo, yun ang magbibigay sa iyo ng mga bagay na kinakailangan mo upang manatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, sabi diyan mga minamahal, kapag ikaw, mga minamahal, yung talata, sabi diyan, alalahanin mo, sabi diyan, babanggitin, sabi ni Satanas, but I have prayed for you that thy faith fail not. Sabi niya, Simon, Simon, kinukuha ka na ni Satanas. Hiningi ka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, but I prayed for you so that you should stand. Bawat isa para sa atin, mga minamahal, ipinapanalangin ng mahal na Panginoon. Pinapalangin ng mga mahal na pastor. Pinapanalangin ng mga minaman na manggagawa. Kaya nakita yung posti dyan. Yan. Binabanggit yan isa-isa. Amen? Para tayo lahat talagang grabe. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang diligently. Ginagawa yan ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam yan. Amen? Kaya nga nagagawa natin magalit pa kumisa sa ating mga beloved workers. Sumasama ang loob natin, mga minamahal. Amen? Pero akala niyo, mga minamahal, despite may naririnig sila mga ganyan. Amen? First place, tao lang sila nasasaktan din. And what they do, pumupunta ba sila sa bahay mo at nilulusob ka? Hindi sila nakikipag-away. What they do, they cry unto the Lord. Umiiyak sila sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon! Kung ito man ang kapalit ng pagmamahal na ginagawa namin sa aming mga minamahal na kapatid, salamat kabilang kami sa iyong nadarasang krus sa Kalbaryo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi natin alam, mga minamahal. Pagkatandaan sabi sa aming salita, mga minamahal, kung ang manggagawa mo, ang nangunguna, ang preacher mo, ang pastor mo, naging sumama ang loob dahil sa mga pinagawa, hindi magiging pagpapala sa atin. Amen. Amen. Subukan niyo, mga minamahal. Ang dami natin na subukan from time to time. Amen. Maski na anong gawin natin para tayo naghihila ng bakal. Amen. Bakit? Kasi grabe, we crucify the feelings. Pero sabi ng talata, mga minamahal, napakahalaga na kapag ikaw mayroon passion, manatili, kaya ka nanatili because God is praying. Nandoon, mga workers is praying, bilang pastor is praying, every brethren praying with each other. Bakit? Sapagkat sa ganun, mga minamahal, tayo panghawakan, manatili hanggang pagbabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May nagtanong, brother, kung ipinapanalangin ako ng Diyos, bakit pa rin ako bumagsak? Ba't pa rin ako nagkamali? Ipinapanalangin pala ako ng Diyos. Di ba? Amen. Amen. Basahin muna natin mga malapit na Panginoon, tayo magtapos. Deuteronomio Kabanata 30, talatay 15 hanggang 18.
Lord. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatay 30, talatay 15 hanggang 18. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio, ang kabanata po 30 at ang talata po 15 hanggang 18, ito pong sinasabi. Amen. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, tignan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa Kanya, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inantok sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, dalawang bagay binibigay ko sa iyo. Pumili ka ng mabuti at mayroon ka rin chance pumili ng masama. Kung mabuti ang gagawin mo, mananatili ka sa kainitan mo sa paglilingkod. You have the passion. Ang sabi ng talata, magiging pagpapala iyan sa iyo. Amen. Lahat ng tuloy-tuloy na nagpupuri, naglilingkod, bagamat may mga trials sa buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Amen. So kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang dumanas ka ng mga pagsubok, mga minamahal, at tuloy-tuloy ka pa rin, mga minamahal, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kailangan mong gawin lang, huwag kang bibitaw. Amen? Tuloy-tuloy lang. Pero kung ikaw ang Kristiyano na mas masarap ang mamuhay ng makasanlibutan, amen? You choose kung paano maging masama. Pinili mo kung ikaw ay mapahamak, despite alam mo na sinasabi ng something discerning na nagsasabi, huwag mong gawin yan, di ang kalooban ng Diyos, pero itinuloy mo pa rin. At sumagad na ang bilang mo at kinakailangan ka ng paalalahanan ng Diyos, huwag mong sisisihin ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, doon tayo napapahamak. Doon tayo bumabalik sa dati nating pinanggalingan, mga minamahal. Amen. At ang sabi, kung titignan niyo yung talatang, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whether thou passest over Jordan to go to possess it. Bagamat mayroong mga Kristiyanong nakaramdam na, naka-experience na ng mga pagpapala, kung pipiliin mo pa rin na gumawa ng masama, ang sabi niya, your days shall not be prolonged. Mawawala yung pagpapala mo. Mawawala yung iyong kung anong ini-enjoy mo. Bakit? Pinili mo ang lumayo sa Diyos despite ng mga pag-provide ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ano mang pangangailangan mayroon ka. Ano mang mga tawag o kayang pakana ni Satanas para ikaw ay mawala. Ang sabi ng talata, huwag na huwag kang bibitaw sa salita ng Diyos. Yung utos niya, huwag mong gagalawin ang kasamang bakit handog mo, huwag kang lilikat at lalayo sa mahal na Panginoon, dumalo ka talaga, Sunday, Miyerkules, Friday, at talagang yung pagiging mabuhay na may kabana, huwag na huwag mong aalisin yan sa iyo. These are basic principle ng isang Kristiyanong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pero kapag isang araw, bigla mo na lang naisip, ay, ayoko na nito. Sa una, okay lang. Amen? Hindi mo mararamdaman kagad dahil binibigyan ka ng pagkakataon magsisi na mahal na Panginoon.
Pero despite all the reminders, despite all the preachings, despite all the learnings na sinishare na bawat tumatayo dito, mga minamahal, there's that wisdom coming from God. We pray. Grabing panalangin ginagawa namin, mga Panginoon. Anong gusto mong imensahe para sa iyo, mga anak? Hindi namin, kung pwede lang sanang sa Lunes pa lang nakaredy na yung ipipreach namin sa Sunday, napakadali ang buhay namin. Pero hindi ganun. Sa mga tinawag ng Diyos, mga minamahal, Monday pa lang hindi mo magawa yan. Even noon tayo nakalut na kami dyan, sometimes wala pang pumapasok sa isip namin na gustong ipa-mensahe na mahal na Panginoon. And we keep on praying through the prayers of our beloved pastor at the beloved workers. Tapos biglang darating ang mensahe. Bawat napapakinggan niyo, mga minamahal, fresh from the knowledge of God. Kung ano narinig namin pumasok sa isip namin, iyon ang binabato namin sa inyo, mga minamahal. Amen? Amen! At yan, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kinakailangan, kapag even though you enjoyed it already, kayang-kaya kang alisin niya na mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, paano ang gagawin kapag ikaw ay nakalampas na dyan? Pag pinagpala ka na, kapit todo ba? Amen? Tapos, di ba, kapag lalampas din yan, trials na yan. Amen. Ating basahin muna Ephesians chapter 6, verse 13. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ang kabanata po ay 6, at ang talata po ay 13. Ito po sinasabi, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Take the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the day or in evil day, and having done all, to stand. So ibig sabihin, mga minamahal, during the time na ikaw ay talagang sinasala ni Satanas, mga minamahal, talagang pinipilit kang hilain pabalik. Huwag kang talagang kapit todo ka sa malabay. Panginoon, huwag mo ako bibitawan malabay. Huwag makaawa ka. No time for joke. No time for hayahay na paglilingkod. Amen. Pagdating mo dito, talagang iiyak mo sa malapay, mabag sa'yo malapay. Huwag mo ako bibitawan malapay noon. Kapag nagpupuri ka, grabe talaga from the bottom of your heart. Bakit? Gusto mong maawa sa iyong Diyos. Gusto mong pangawakan ka ng malapay noon. Ayaw mong mawalat sa piling ng malapay noon. Ganon dapat ang pakiramdam ng mga Kristiyano with passion in serving the Lord. Hindi mo mararamdaman ng antok, hindi mo mararamdaman ng pagkabagot, hindi mo mararamdaman ng anumang bagay, hindi mo papansinin ang anumang magdi-disturb sa iyo. Ang importante sa iyo, kung anong narinig mo na turo ng mahal na Panginoon, iyon ang gagawin mo dahil yun ang magpapalakas sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At ang sabi niyan, yun, kapag ikaw ay nakatagal diyan at lumampas na yan, sabi ng Biblia, stand. Sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, pinananalangin kita, kapag ikaw ay lumakas na, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung unang talatang ating nabasa, basahin ko Luke 22:31. Sabi diyan, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Kapag ikaw daw ay nakalakas na, lumakas na, huwag lang itago yan sa sarili mo. Palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano ang gagawin pag sinabing ikaw ay palakasin ang iyong mga kapatid? Share your experience. Paano ka nakalaya? Ipatuto mo. Pero kapag ikaw ay nagpapatuto, hindi ikaw ang bida, kundi kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Sometimes pag nagpapatuto tayo, nagiging bida yung tayo. Kasi ganito ang ginawa ko. Talagang ganito nanalangin ako. Ganito kaya yung nawala. Puro ako. Hindi ka maniwala na
Sometimes nakakamali tayo ng ganun. Amen? Amen. Hindi nakakalimutan natin na mayroong mga lumuluhod para tayo mga minamahal ay pag-ingatan na mahal na Panginoon. Ating mga pastor, ating mga workers, we don't give them credit. Ang ginagawa natin, atin lahat, tumayo ako, pinuntang ko ang ganito. Amen? Hindi ganoon ang patuto. Dahil yan ay hindi natin patuto. Ang sabi naman, testimonies of Jesus. Ang ipatuto mo, anong ginawa ng Diyos para makalabas ka doon sa mga pagsubok na meron ka. Paanong ginawa ng Diyos? Anong ginawa niyang himala? Anong ginawa niyang paraan para ikaw ay makalaya? Yun ang ipatuto mo. Dahil yun ang importanteng patutuo. Hindi yung ikaw. Dahil sa totoo lang, ang katawan walang silbi. We became vessel of glory kapag ang glory na mahal na Panginoon ang nakikita sa bawat aksyon at salita na ginagawa natin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For the last few minutes, what makes our passion degrade? Anong nangyayari mga minamahal? One, kapag masyado na tayong busy, lahat ng mga hindi busy, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng busy, mga minamahal? Masyado na tayong abala. Ang dami na natin kinakaabalahan sa buhay. Amen? Sometimes, we concern more about how to address opportunities coming to us. May trabaho, may business, mayroong magandang kuwan dyan, busy tayo. Amen? Amen? Sometimes, even yung ating ginagawa, yung ministry natin araw-araw, sa ating banal na gawain, sa mga ilang Kristiyano, mga minamahal, yung ministry na yon nagiging burden na lang sa kanila. Ano ba yan? Maglilinis na naman ako ng CR. Ano ba yan? Magwawalis na naman ako. Ano ba yan? Amen? Calling natin sa ating ministry, never a burden sa isang Kristiyano. It's an opportunity to serve the Lord. Amen? Oportunidad yan para mapaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lahat tinatawag para maglinis ng CR sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit ikaw ang tinawag? Dahil tinanggap mo ang katawagan bilang kanyang manggagawa. Whether insider ka o outsider, mga minamahal, manggagawa ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako isang direktor. Ang sinasabi ko sa mga tao, kapag ikaw parati ang pinipili ko tinatawag, huwag kang magmaktol. Kaya kita tinawag dahil alam kong ikaw ang may kakayahang gumawa ng trabaho. Bakit hindi ko tinatawag ng iba? Because alam kong hindi nila kaya. Ikaw lang ang nakakaya niyan. Ganon din ang mahal na Panginoon. Bakit ka tinawag ng mga awit? Bakit ka tinawag na instrumentalist? Bakit tinawag maggagawa? Bakit ka tinawag na elder? Bakit ka tinawag na mag-share, magbigay? Because God sees you. Nakikita niya, mga minamahal, na mayroon kang isang bagay na wala ang iba. And that's how special we are. Ganon tayo ka-special sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ginawa mo ang anumang ministry, meron ka. Gawin mo yan na may pagpapasalamat sa Diyos. Gawin mo yan. Sometimes, mga minamahal, tataka tayo. Nakita ka na? Minsan, nung ako'y nasa Lingayen pa, that time, mga minamahal, choir kami, mga minamahal, nakikita nung aking mga estudyante pagpunta dito, mga staff namin, nagwawalis ako, linis ng CR dala timba. Sabi na, sir, ako na magdadala, sir. Sabi ko, hindi. Tapos sabi na, bakit kayo nagagano, sir? Dito sa amin, isang pitik ng iyong kamay, pwede namin ibigay lahat sa iyo. Ba't doon kailangan mo magdala ng timba? Sa gawain ng Diyos, lahat kami pinagpala ng mahal na Panginoon. Walang mataas, walang mababa. Kung binigyan ka ng opportunity, gamitin ng Diyos sa kanyang banal na ubasan, isang malaking pagpapala yan. Hindi lahat yan ibinibigay sa lahat. Kaya kung ikaw ay choir, huwag kang magnasang bumaba. Bahala ka sa buhay mo kapag ninanais mo yan. Tinatawag ka ni Satanas. Pabalik sa kanya. Amen? Kung ikaw ay manggagawa, you desire to go out at very proud ka pa, lalabas na ako. Halala! Lumabas ka. Sabi nga nung ating isang elder noon sa ating beloved,
Beloved worker na noon pa, na talaga, nauso kasi yung layas noon. Kung nasa loob ka ng banal na gawain, hindi ka pinagpala na sinasabi mo, despite pinagpala ka, hindi mo lang nakikita. Lalo pag nasa labas ka, anong sasabihin mo pagpapala dyan? Ang pagpapalang totoo ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ang pagpapalang totoo ay ikaw ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? So anong pagpapalang hinahanap mo sa labas? We're not saying bad na ikaw ay makisalamusa sa labas. Hindi ito sinasabi doon. But, a thirst, pakanasain mo na ikaw ay magamit ng mahal na Panginoon. Yung mga tinatawag, kinakausap natin, mga beloved workers natin, sometimes tinatawag natin, binibili na nga tayo ng pulo barong. Amen? Yung ilan, tinanggap yung barong, pero hindi na pa rin umaawit. Opportunity mo na yun, sinayang mo. Gaano ba kaganda yung boses na meron ka at bakit kailangan ipagkait mo yan sa Diyos? Amen? Amen? Hindi niya kailangan ng napakagandang boses. Ang kailangan niya, puso na nagpapasakop sa Kanya. Willing magpagamit sa Kanyang banal na ubasan. Amen? Amen! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo parating busy, kapag tayo na po mga minamahal ay puro na tayo na lang yung ating ministry, ang sabi ng anong sinasabi ng Biblia mga minamahal, kinakailangan basahin natin dito sa aklat ng Revelations, last 2 verses. Revelations chapter 2, verses 2, and then italon sa 4 at 5. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 2, ang talata po ay 2, talon sa 3-4. No, 4-5. 4 hanggang 5. Amen, praise the Lord. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo na silang pawang bulaan. 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. At o kung hindi, ay pariyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa mga Kristiyanong under chastisement sa ngayon, by the Lord. Amen? Sa totoo lang, marami tayong mga kapatid na talagang nandyan na balik uli. Amen? Amen? Kung ikaw ay Kristiyanong katulad ni Job, dumanas ng pagsubok na walang kanyang mga anak, na walang kanyang kayamanan, nagkaroon karamdaman mula ulo hanggang paa, dahil lang pinagmamalaki ka ng Diyos sa iyong kainitan na paglilingkod sa Kanya kay Satanas. Amen? Tapos mayroon ka pang asawa na talagang magsipipersecute sa iyo at mga kamag-anak mo. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang bibitaw. Kumapit ka. Amen? Amen! Kung ikaw, despite all, ginagawa mo yung lahat yan, tapos dadanas ka pa rin ng mga bagay na yan, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, God is planning something for you. Something grandeur. Isang bagay na hindi mo malaman, inihahanda ka pala ng mahal na Panginoon. Gamitin sa kanyang banal na ubasan. Maging pagpapala ka, maging patutuo ka. Amen? Inihahanda ka ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang niya sa iyo, kapatid. Kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw, huwag kang aalis, huwag kang kung ano nang mag-inarte. Dahil alam mo na from the very start that God is praying. Jesus is praying for you. Amen? Matatapos din yan. Pero kung ikaw ang Kristiyano, nasasabihin mo, ako'y nagkasala, kaya ako dumaranas ng ganitong bagay. Inamin mo sa sarili mo na kaya ikaw ay bumalik sa bagay na yan dahil nagkamali ka. Sinuway mo ang utos ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon dito, kung ating mabasa, sabi na dyan, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen. Tingnan mo,
huwag mong iwawala sa isip mo, bakit ka bumalik dyan? Amen? Hanggat hindi mo inaamin ang totoong nangyari sa'yo, inihingi mo sa mahal na Panginoon, hindi ka makakalaya dyan. Remember, where thou fallen? Saan ka nagkamali? At ang sabi niyan, mga minamahal, repent! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hanggat you pretend to be perfect, you pretend to do good, walang mangyayari yan sa'yo. Hindi ka makakalaya. Salita ng Diyos yan, mga minamahal. Amen. Alam natin, napakahirap. Hindi madali. But you have to do it. You repent. Aminin mo sa sarili mo. Nagkamali ka. And this is the very napakahalaga yung number 3. And do the first work. Ano bang ginagawa natin noon tayo po'y nakakilala sa Diyos? Amen? Oh. Di ba nung tayo may karamdaman, wala tayong magawa, umupo na lang tayo. Nung tayo mga minamahal ay punong-puno ng problema, bound tayo sa utang, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba? Hindi! Nagtatago ka sa silong ng iyong kama. Amen! Ang sinasabi ng mahal na Panginoon dito, mga minamahal, do thy first work. Pwede ba mag-unload ka muna? At siguraduhin mo nga ang puso mo talaga dalisay para sa mahal na Panginoon. Mag-fasting ka, tumalang ka, magpakainit ka. You cannot give something that you don't have. Hindi mo kaya magpalakas kung hindi ka malakas. Hindi mo kaya maging mapagpapala kung hindi ka pagpapala. Hindi mo kayang magsabing tayo maging masaya kung ikaw mismo hindi masaya. So all you have to do is intake. Mag-intake ka. Get power from the Holy Spirit. Gawin mo yung una mong ginawa, katulad nung una mong nakilala, mahal na Panginoon. Nanahimik ka, hinintay ang pangungusap ng Diyos. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, come. Sa kakahumakbang papunta sa pulpito, tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon. At kapag nararamdaman mo ng muli, ang pagdama ng banal na presensya. Magkaiba ang kalungkutan sa pagdama ng banal na presensya. Kung ikaw ay umiiyak dahil sa kalungkutan, hindi yan banal na presensya. Pero kung ikaw ay galak na galak, pero umiiyak ka, banal na presensya yan. Palakpakan po natin ang ating banal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, anong gagawin? Basahin natin ang huling talata, Marcos. Sabi niya, Psalms chapter 91 verse 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 91 at ang talata po ay 1. Ito po sinasabi, siya'y tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lihim ng kapangyarihan sa lahat. Ang Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 35. Ito pong sinasabi, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng Psalms 91? Kindly, sa English, mga minamahal. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Alam niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mayroon tayong tinatawag na a place wherein you and God alone. Amen. Amen. So kapag oras na pananalangin natin mga minamahal, it's between you and God. Amen. Iba yung congregational. Iba yung ikaw may kausap. It is daily mayroon kang, it is between you and God. Talk to Him. He that dwelleth in the most secret place. Doon mo siya kausapin. Mahal na Panginoon, nung time na siya bilang tao tatakot, ang ginawa, gumigising siya ng madaling araw. At pumupunta siya sa place na kung saan mananalangin siya. Siya lang at ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Yun ang magbibigay sa iyo ng espiritual na pagpapala. Doon mo makikita ang pangungusap ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, kinakailangan we should designate a quality time for God.
Pag sinabing quality time, hindi pinag-uusapan ng haba ng panahon, kundi a time wherein you can talk as a son or daughter sa kanyang tatay na nagmamahal sa kanya. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, isama ng pamay na mahal, hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Hallelujah. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang Diyos. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah. Second, ibabangon kanyang muli. Kung ikaw itatayo, ino, layo na ang iyong karating. Wala na babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo maghihina. Mawawalan ng pag-asa, darating ang umaga. Kasama mo siya. Mga pinamahal, remember the Word of God. Sabi ng Biblia, sa aking pagbabalik, makasumpong pa ba kaya ako ng nananampalataya? It's a word. It's a calling sa bawat isa sa atin. It is expected tayo dadaan sa mga pagsubok na yan. Whatever the result of our acts, ang sabi ng Biblia, huwag kang bibitaw. Tuloy-tuloy lang. Kapag bumitaw ka, sinong sasalo sa'yo? Tingnan niyo yung sinabi ni Satanas, sabi diyan, upang ikaw ay salain. Grabe. Huwag mo sabing gagawin kang vice president ni Satanas. So no way for backing out.
Ang ating gagawin, tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod sa Diyos. Kung nahihirapan ka na kapatid, ask the presence of God. Hingin mo ang banal na presensya ng Diyos. Upang na sa kanon, magawa mo humakbang muli. Magawa mo magagawa muli. Huwag mo hayang matalo ka ni Satanas. Huwag mo hayang mahuli ka ni Satanas. Huwag mo hayang pagbigyan ng kanyang hinihingi sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay ibigay. Ayaw kanyang ibigay. Gusto ng Diyos kasama ka niya. Gusto ng Diyos kapiling ka niya. Huwag kang bibigkas, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo ng tuwina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Let us pray. Tayo na dito malangin, mga minamahal. Siguraduhin natin maipabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Huwag mo hayang manahimik ka lang, kapatid. Tayo na dito malangin. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan ng Isus. Talastas mo ang aming mga minamahal kapatid, kanilang kalagayan sa mga oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero kami nananampalataya, ikaw ang Diyos na nagpapalakas. Ikaw ang Diyos na aming kailangan. Ikaw ang Diyos na nananalangin upang hindi kami makuha ni Satanas. Huwag kami pababayaan. Gusto namin magpana ng buhay na walang hanggan. Isa na pala natin awit dito, mga minamahal. Huwag kang bibig, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo mag-iina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo mag-iina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ang umaga. Huwag kang Bibigyan, ayaw magsasawa. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ang umaga. Mananalangin po kami, mahal na Panginoon. We pray unto Thee, O God, through the prayers of our beloved pastor.
our beloved workers. Isang araw, kasama ka namin diyan sa kalangitan. Hanggat hindi mo kami binibitawan, alam namin, kami isa sa mga iyong dadagitin. Pag dinagit mo ang iyong mga banal, mabagka sa amin, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga beloved newcomers, ating beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, ganapin ninyo ang reglamento ng kaligtasan. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yataw nating pananampalataya, manampalataya sa isang Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat na tayo nagkasala. Ngunit kapag magsisi ka, hindi sa tao, walang magawang tao, magsisi ka sa mahal na Panginoon, naririnig ka ng Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kapag gumaling na kayo sa ating mga beloved viewers, punta kayo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tumanggap kayo ng bautismo sa tubig upang maganap ninyo ang reglamento ng kaligtasan. Sa ikapapatawad ng kasalanan, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Nanginginig ka, grabe sa kagalakan, lumuluha ka, hindi mo mapigilan dahil yan ang hipo ng mahal na Panginoon. Pag ginanap mo yan, mga minamahal, sabi ng Biblia, kandidato tayo. Bakit kandidato? Dahil anytime, when God will come, ready tayo upang ating tanggapin ang kanya-kanyang kaligtasan. Source, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Ang pagtanggap nito, hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagsunod sa kalooban mahal na Panginoon. Hingi tayo ng kapatawaran. Lahat ng aking sasabihin, mga minamahal, sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Sa hapong ito, ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung ito ay Kristiyano. Sa isip, salita at katotohanan, isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo bilang pagtupad sa iyong mga salita. Ano man kanilang pangangailangan sa oras na ito, abutin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang upang maabot mo kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin namin sa pandalangin namin ginagamit Mermal Bangista with Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mamanggagawa. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon. Nawa hindi ito natuloy kayong paglilingkod. Simula parawang nawa ito, mahal na Panginoon, upang makasama namin sila sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga personal na pangailangan, kung may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang pansin para ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito yung mga anak, ayon sa salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami makapayan ng palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin namin ginagamit, Mermal Bangista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman ang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19 impacts. I command ko sa atin, Jesus name, mga hype gawa ng kaaway, heart attack, gawa ng kaaway, mga panlupaypay, kasauti Jesus name, gawa ng mga pagkabagaw sa iglesia, I command ko sa kasauti Jesus name, be healed, in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah. All sicknesses and diseases be healed in Jesus mighty name. Kasauti from us, in Jesus mighty name. Amen and amen, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil natin tumayo mo minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang kinina po natin mga minamahal, na yung ating pong panalangin, ito yung atin na pong natanggap. Amen? Amen. At lahat mo nang pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapayan. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.
Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tapos ang ating po pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At ito ko na po sa ating po announcement. Narito na po ating pong beloved Brother Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Palagpakan po natin minsan ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napakinggan sa hapong ito, mga minamahal, at tayo muli binusog ng ating malapay noon at patuloy na tayo po ay niremind ng ating malapay noon sa pamamagitan ng salita. Amen. God bless po sa ating po pinagpalang mga ating po beloved Elder Brother Juben Ferrer. Amen. At mga minamahal, patuloy natin pinabot na pinapatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Jesus, dobling paggalap pabati na isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Weldesad Almeda, at lagi po natin inaalala ang mga tunong lasang aral at po minamagiragala sa Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon sa kapong mga beloved children, sa ating mga minamahal na pastor workers dito po, at sa inyo mga po datihan man, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang mapalang hapon. At mga minamahal, makinig po tayong mabuti, mga minamahal, itong darating na October 27, mga minamahal, ay ang Talipaw Peace Mission anniversary po, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Pang 24 na po, mga minamahal. 24 na years na po, mga minamahal, na talagang ating sinasariwa at inaalala ang kadakilaan ng ating malapay noon, ang ating mga pastor at kasama ang 12 prayer warriors po, mga minamahal, ay talagang sila po, mga minamahal, ay bumaba sa Talipaw, Hulusulo, upang talagang himalaan, mga minamahal, yung mga kapatid nating Muslim, makilala nila na ang ating Diyos nga ay buhay, makapangyarihan, at yung 21 sipatan ng hostages po, mga minamahal, malaman nila na sa gawain ng Jesus Miracles, mga minamahal, ay talagang totoo ito, nilang isa ng gawain ng malapay noon at buhay siya. At yun pong 21 na yun, mga minamahal, ay pinalaya ng ating malapay noon sa kamay ng mga Abu Sayyaf. Amen. Ito pong darating, mga minamahal, ay tayo po, mga minamahal, ay mag-aakila po, mga minamahal, ng bus. Amen. At mga minamahal, magpalista po kayo, mga minamahal, maya-maya after ng balagawain ng malapay noon. Mahalaga, mga minamahal, na ating ma-count po, mga minamahal, mga bilang ng ating mga kapatid, mga minamahal, na nais tumulak po, mga minamahal, at makiisa sa ating pong 24th church anniversary po dyan sa Maynila po gagarapin po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Amen. Magpalista po kayo, mga minamahal, upang malaman po, mga minamahal, kung ilan pong maaring sakyan ang ating pong arkilahin po. Amen? Diyan po sa beloved star information po sa yung likuran po, mga minamahal, magpalista po kayo sa mga sama at ihanda nyo po, mga minamahal, yung tulad natin, mga minamahal.